bubudo lang isang seaman. Mga seaman nga naman, kailangan may nakita kang mga bago, may nakita kang bagay sa'yo, talagang nabubudol ka ng pagbili. So kaya naman dito sa video na to, papakita ko sa inyo ang mga panahon na nabudol ako. Lalong-lalo na ngayon, tag-ulan, wala kang ginagawa, walang ginagawa sa bahay, kundi mag-online shopping. So sa puntong ito, halos mag-iisang linggo nang naulan, wala akong ginawa, kundi mag-browse lang sa internet, mag-Lazada, at mag-online browsing. Yun yung parang modes of libangan ko. Yung tumingin sa internet ng mga bagay na mabibili. Lalong-lalo na yung magagamit mo sa barko. So nabudol tayo ni Converse. So sobrang hilig ko talaga sa Converse, yung mga ganitong style, mga Vans Converse, ganun. Eh nakita ko sa internet, buy one take one siya, tapos super sale talaga, as in may mga 50% off, kaya naman napa-add to cart tayo. So ito yung una ko na add to cart. I hope na kasya. Medyo struggle pa naman ako bumili online ng mga ganito sapatos. Jeez! Mahilig talaga ako sa Converse. Maganda siyang bagayan. So ito yung una. I think green siya. Angas. So, walang time kasing bumili sa labas kasi nga maulan, mabagyo. Lalo na sa Manila, sobrang lakas ng ulan at sobrang daming tao siguro sa mga panahon na yon dahil hype to. Maraming pumupunta dito at bumibili. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataong bumili sa online. So, may logo siya ng star dito. Converse star. Size 42, 9. So, ayan siya. Guwapo. Modern vintage yung style niya. Talagang napakaganda. May nakalagay pa dito ang Chuck Taylor. So, gandang-ganda ako sa vibes nitong medyo greeny tingnan. Green naman talaga siya actually. Pero sobrang ganda niyang bagayan kung saan man. Stig. Sukat natin. Susuotin ko naman tong isa, yung kulay gray. Ito talaga yung pang akin. Yung kulay green sa misis ko yun. So ito namang kulay gray. Ito yung napili ko. So maganda rin kasi siyang pambagay kung saan man. At least kahit papano may magagamit tayo once na nakasampa na tayo. Ito, papayat ako sa inyo.
pagkalakas ng ulan dito, as in wala talagang tigil yung ulan. Di mo alam kung magiging productive yung araw mo o hindi, kasi hindi ka makalabas. Gusto mo lumabas, di ka makalabas. Yung mga bagay na gusto mong puntahan, hindi mo mapupuntahan kasi baha. Ngayon, wala akong ginawa kundi tumambay muna dito sa sasakyan. At gusto ko lang pag-usapan natin yung mga bagay na nasa barko tayo last year. So last year, isang malaking responsibilidad yung nangyari sa atin. So siguro nasa mga second month ko na nitong araw na to last year, nung nagtatrabaho ako sa barko, nung on board ako. So actually 5 months na rin akong nakatenga, nag-aantay ng tawag, but kailangan nating antayin yung panibagong kumpanya para sa panibagong joining date na kailangan nating sampahan. So ang kailangan kong sampahan ngayon is US. Medyo malaking responsibilidad to kasi alam mo na, may bagay talagang kailangan nating paghandaan at maging challenge sa atin. Kasi buong kontrata ko, buong sampa ko is nasa around puro Europa at South America lang yung naikutan ko. So ngayon magiging challenge sa akin to, yung US pagdating ng sampa ko. So ngayon wala pa akong update sa kanila. So intindihin natin kasi maulan at medyo busy rin talaga siguro dun sa side ng company natin yan. Pag-usapan natin yung mga bagay na dapat natin pag-usapan yung mga panahong on board ako. So nung on board ako, medyo na culture shock ako talaga kasi first time kong maging storekeeper nung mga panahon na yon at hindi ko alam talaga yung mga item. So yung mga item nun panahon na yon is iba-iba yung pangalan. So mostly mga European name siya. Bigyan ko kayo ng example, yung mga panahong nasa cheese ako, napakahirap talaga. So ginawa kong challenge na sa sarili ko is talagang gabi-gabi, once na nakapahinga na ako, naka-off na ako sa duty, is sinasaulo ko pa rin siya at sinisave ko siya sa cellphone ko, pinipicturean ko siya sa cellphone ko and binabasa ko siya nung mga panahong nakahiga ako sa kabina. So ganun ko siya kamahal at ganun ko siya challenge yung sarili ko ng mga panahon na yun kasi medyo gusto ko nga ma-improve pa yung sarili ko at gusto ko mapabilis yung process. So hindi pala ganun kadali yung process, hindi pala ganun kabilis, kaya dumating din yung mga panahon na tuloy-tuloy na hanggang sa nasa ulo ko na lang siya. Makita ko lang yung item, mabasa ko lang doon sa requisition, alam ko na agad kung nasaan na yung item, makita ko lang tong item na to. So kinabukasan alam ko kung nasaan na to, lalo na yung mga expiry ko. So alam ko kung ano yung mga expiry ko, yung mga nasa likod, yung mga nasa harap. So yun, dumating din yung panahon na tumawid na kami ng South America, from Europa to South America, at medyo nahirapan na ako ng mga panahon na yon. Siguro nasa mga 5 months na ako nun. At medyo nahirapan na ako kasi overstock na kami, so overflow na. So hindi ko na alam yung gagawin ko ng mga panahon na yon kasi sabay-sabay na eh. Normal lang naman yon sa isang tao na nagtatrabaho sa storekeeper, lalo na kapag ilan yung hawak mo. So apat na store, tapos puno na yon. Tapos iniintindi mo pa yung ice cream na pagkalamig-lamig at siguro mga nasa 28 pallets yung dumating. So pinagkasya-kasya namin yung lahat, dalawa lang kami, tapos yung tulong na lang ng mga umextra, yung mga gustong mag-sideline ng mga panahon na yun, yun lang yung tumulong sa amin. So at least kahit pa paano
napunan namin yung mga panahon na yun. Sayang lang, hindi ko na-videohan, hindi ko na-film yung mga panahon na naglo-loading kami at ganun kadami. So gustong gusto ko talaga siyang i-film, but bawal eh. At at the same time, wala din akong magamit na camera nun at busy. Focus ako sa trabaho. So alam kong bawal yung mga ginagawa natin ganito. Pero gusto ko lang i-share at gusto ko lang ma-inspired yung mga tao, yung mga aspiring na seafarer dyan na ganito yung sitwasyon sa barko, lalo na kapag storekeeper ka. So yun lang. At quick kwentuhan lang tayo, wala lang talaga akong magawa. Gusto ko lang mag-vlog, gusto ko lang tapusin tong vlog na to. At gusto ko lang i-share yung mga bagay o mabalikan yung mga panahon na on board ako. I hope na may na-share ako sa inyong mga knowledge at experience at inspired sa mga pinagagawa ko sa buhay. Maraming salamat. Ito lang, hanggang dito lang. Peace out. Hanggang sa muli. Don't forget to subscribe.